Okay, at last ay lilitaw na daw si Kibuloy sa hearing sa Senado tungkol sa kanyang mga inaabuso. At napatawa dito si Hontiveros kasi merong binigay na 17 conditions or 17 kakondisyones bago siya lilitaw. Kaya panoorin natin kung anong mga kondisyones ito. Rinig nakaranas na mayroong inimbita 2 beses, sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Okay, so ano kaya itong 17 kondisyones na ito? Of course, sigurado, pabor ito kay Kibuloy ng mga kondisyones. Okay, atin balikan ng video kung ano ang mga kondisyones na ito. At lilitaw nga siya, sabi niya. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Out of this world kung ilarawan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang kumakalat ngayon sa social media na umano'y 17 kondisyon ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Kibuloy bago humarap sa Senado. Isa dito ay dapat umanong tanggalin ang takip sa muka ng mga testigong haharap sa pagdinig at isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Wala rin umanong dapat time limit sa pagtanong ni Kibuloy at pagsagot sa mga tanong. Okay, atin balikan yon. Yung walang face mask. Wala rin Okay, walang face mask. ito ay dapat Hindi pwedeng walang face mask kasi ganyan talaga. Kapag whistleblower ka or witness, kailangan protektahan ka ng gobyerno. Kaya nilalagyan niya ng maskara, face mask, or kung ano mang takip ang mukha para hindi makilala kasi yan ay mga itong witness and whistleblower. Yan talaga ang patakaran ng gobyerno natin. Okay, at ito pa, wala daw limit. Walang limit kung magsalita. Sa abutin niya ng ano, kasi alam naman natin na magaling magsalita yan si Kibuloy. Hindi matatapos yung ano sa Senado at lahat tamimi dyan. Baka pagsirmonan pa sila dyan. Kaya kung merong 10 utos ng Diyos, sa kanyang utos ni Kibuloy 17, sobra ng 7. Kung ano ka, itong nang hostage ka, isa lang ibigay sa inyo na kondisyonis Kasi ikaw yung ikaw yung dependent diyan, kaya hindi ka makahingi ng maraming pabor para sa iyo. umanong tanggalin ang takip sa muka ng mga testigong haharap sa pagdinig at isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Wala rin umanong dapat time limit sa pagtanong ni Kibuloy at pagsagot sa mga tanong. Kabilang pa sa kanya umanong hinihingi ay ang sagutin umano ng opisina ni Senator Hontiveros ang lahat ng gastusin ni Kibuloy. Itong pinagagrabe, all expenses paid by the Senate, including the 5-star hotel, private jet, meron naman siyang jet plane. Mga pagkain na gusto niya, parang electric chair na ito kakain na ng gusto niya Ayan. And my party must be shouldered. Pati yung mga kasama niya, pakakainin ng Senado, grabe talaga. Grabe. Parang pinaglaruan ng Senado dito, parang mas powerful pa itong taong ito kaysa Senado. Baka pati hahawakan yan ang mga ilong ng mga yan. Kaya dapat klaruhin lang, ang presidente, ang Senado ang pinakamataas na tao sa Pilipinas. Okay, at yung iba dyan, of course, tanggapin natin na mababa. Mababa ang ating posisyon as a civilian. Okay, patuloy tayo sa balitang ito na nakakagulat at nakakatawa. Sa pagdalo sa investigasyon, gaya ng private jet flight at parking sa NAIA, pagkain na naaayon sa kanyang dietary requirements at accommodation fees sa 5-star hotel. So wow, kukulangin pa talaga yung pinalimos niya sa mga tao niya para sa jet fuel. Hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star hotel, 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin. Ayan, so bakit hindi niyo yan ipa-aresto kung talagang powerful ang Senado? Bakit ang tagal-tagal niyan? Yung sa kay Haring Aguila, ang bilis-bilis kulong ka agad. Dapat sa batas ay walang mayaman at walang
walang pobre at walang mayaman. Dapat equal ang pagtingin ng batas sa bawat tao. Okay, so atin natapusin ng video. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo eh. Kaya lang pinamumudmod talaga nila. Agad naman pinabulaanan ng kampo ni Kibuloy ang umano'y mga kondisyon. Okay, dito na natin tapusin yan. Ang mga kondisyonis na yan ay talagang totoo yan. Pero merong haka-haka na yan ay delaying tactics lang, na ang totoo ay umalis na talaga si Kibuloy, wala na sa Pilipinas kasi binigay niya na sa kanyang amigo ang pag-administrar or pagiging administrator ng kanyang property. Alam na natin kung sino ang kanyang amigo. Okay, so hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless the Philippines.